Magandang buhay mga katropa. Ganyang ang tropang Kabalikatnet sa tuwing meeting o anumang gathering, tulong-tulong sa paghahanda, walang officers o members, lahat nagkukusay kanya-kanyang gawa at may ginagawa dahil ang samahan ay samahan ng pantay-pantay at walang boss. At nagpaka-boss dyan. Panoorin ang buong video at mag-comment sa comment section. Maraming salamat mga katropang Kabalikatnet. Kagawaran ba yan? Ha? Amol ni 7! Ayun, may gaso. Tunay at tapat kami inyong maasahan. Bawat kasapi saan man makarating, isa ang aming anikain. Pagtulong sa kapwa ang aming unahin. Ganyan ang Kabalikatnet, Malaya, Philippines. Kabalikatnet, Malaya, Philippines. Responsibilidad namin, aming kakayanin, ang ating samahan, lagi nating patibayin. Ganyan ang Kabalikatnet, Malaya, Philippines. Karangalan ay di ko ipagpapalit sa mga gawain na mali. Ako'y maglilingkod ng walang pasubali, pagkat sa aking puso tama ang nananaig. Kabalikatnet, Malaya, Philippines. Responsibilidad namin, aming kakayanin, ang ating samahan, lagi nating patibayin. Ganyan ang Kabalikatnet, Malaya, Philippines. Kabalikatnet, Malaya, Philippines. Responsibilidad namin, aming kakayanin, ang ating samahan, lagi nating pagtibayin. Ganyan ang Kabalikatnet, Malaya, Philippines. Okay, tayo po tayo lahat. Itatay, manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka sa buhay ng ngalan mo, pasama ng kayaan mo sa pinagdudulog sa lupang parang salamat. Bigyan mo po kami ng aming mga kain sa araw-araw at patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkakasala para nakapagpatawad sa ng kasalasahan. At kung mo kami paintulong sa tukso at kaya mo kami sa pinakasama. Sa pangalan ng Sen Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Nadalain ko sa Allah Azza wa Jalla, naway gabayan tayo sa araw at buwan ng Ramadan na to, at patapos na ang buwan ng Ramadan sa 28 ng Ramadan ay sinuman ng gabayan ng Allah ay sinuman ng gabayan ng Allah, walang sinuman makakapag-ligaw sa kanya. At dinadalain ko sa Allah na ang pintuan ng paraiso sa buwan ng Ramadan ay bukas at ang pintuan ng impyerno ay sarado. So naway gabayan tayo ng Allah Azza wa Jalla at palakasin niya yung grupo natin at iwasan ng Allah Azza wa Jalla, iwasan sa atin ng Allah ang pagtalo, pag-aalis ng mga pagmamalaki sa sarili, at gabayan tayo at magkaisa tayo hanggang sa ating sama.
جزاكم الله خيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Imam po sa Islam. Pinanganak po yan sa Jeddah. At ngayon dito, dapat po ito pauwiin natin ulit kasi hindi ito citizens, hindi Filipino citizens. Amerika, ako yan Arabian citizen. Ngayon, konting pagkakamali na lang yan. Itisumbong ninyo sa akin, ha? Ibalik natin siya doon sa pinanggalingan niya. Okay, maraming salamat po. Magsiupo na po tayo. Oy, nandito pala ang mga Oh. Ba't wala kayong upuan? Ba't wala kayong upuan? Okay po, magandang hapon ulit po. Pasensya na po sa nangyari sa atin, kukunti lang po tayo. May isang bisita tayo dito, parang anak ko na rin. Dito. Dalhin mo yung upuan mo. Okay? Okay. Alam niyo, pag nakita ko itong mga gwapong kasamahan natin, mga officers, hindi ko alam kung nababakla ako sa kanila o ano. Oo, ito. Pero minsan naman, pag nakainom mga ito parang wala sa ayos Ngayon, may usapan tayo. Sino dito na... Okay, doon banda. Madla, asan Sir Madla? Yun, kasi wala na kayo ng formula. Ay, yung medic, dito kayo, ma'am. Yung medic, kasi alam mo, marami mga senior dito, baka... Bigyan mo. Check po ng ating founding chairman kung sino yung hindi kumpleto ang uniform. Kaya po iniisa-isa niyang tinitingnan ito. At sila din po ang mga mag-o-OTK ngayong araw na to mula sa Molino 7. Punta lang tayo dito, sir. Saksihan natin ito mga nag-OTK. Dito po tayo, pag ganun. Ito po ang sample, tayo pa ang ehemplo sa kanila. Alam niyo mga sir, ang kabalikan po, sino dito mag-asawa na pumasok sa kabalikan? Ada natawa dalawa kayo. Ay, may ma'am, tatanong lang kita. Alam mo, mama, ang takaran ng isang... Alam niyo, ma'am? Ay, hindi. Wala. Alam mo, ma'am, sa kabalikan, pag hindi babaero, hindi namin tanggap. Ano daw? Ma'am, kuwala niyo, mama. Dahil nakita ko mayroon naka tayo, inantok na. Oo. Kaya, ito ma'am, tumatawa siguro babaero ang asawa nito. Asan si Saramin? Ma'am, babaero. Ay, hindi. Good. Pasado ka sir, hindi ka babaero. Kung hindi ba sinungaling ang asawa mo?
Kasi pag babaero, lahat man kayo kung babaero ka sa kanila, ibigay niyo sa akin ang number, ako ang tawag. Sumbungin niyo sa akin. Kasi marami na nangyari Alas 2 lang madaling araw. Sir, yun asawa ko, tapos na ba kayo mag-meeting? Alas 2 madaling araw. Sabi ko, bakit ma'am? May meeting daw po kayo. Sabi ko, ma'am, alas 2 madaling araw. Ang totoo, ma'am, wala kaming meeting at hindi ko nakita ang asawa mo. O yun, pag-uwi niya sa labas siya, hindi pinapasok. Oo. Tapos, pumunta sa akin, sir, ba't mo naman ako binuko? Hindi po sinabi Kung sinabi mo, may pupuntahan ka, okay lang. Pero, sumbong pa rin kita. Kung sino dito tinamaan, huwag kang magalit, wala lang turuan. Okay po. Okay. Andyan si Gop. Wala akong asawa, Andyan si Gop. Saan Gop? Ayun wala. Hello, si Gop. Pitang ko yan. Nandito yung pinsan niya. Hindi, ma'am, kahit anong gagawin niya, hindi ko isubok sa iyo dahil pinsan ng asawa ko yun. Bias. Pabor-pabor. Okay. Okay na. Umpisa po 2004. No? 2004? 2004. Ngayon po, 2024 na. Ibig sabihin, ay hindi, 2020. Kasi 24 years na tayo. Oo. 2,000. Nakita ko lang yung tumay sa lamin, no? Nadilit. Epes ko nga rin sasabihin ko. Natanggal. Ikaw pala may kasalanan. At saka, isa pa rin. Mayroon ngayon national, ngayon international na. Treasure natin. Nakita ninyo, sa kilay lang ulam na. Yan o. Si Inday na pinag-trip. Si Ma'am Inday. Wala. Di kasi, anak ko kanina, may tugong. Kasi ako, pag may bakit kaya? Kilay pa lang, Ma'am April na. Nakatago mo. Ma'am, okay lang po sa inyo? Okay, ma'am, natawid po kayo. I-taking natin. Pahingi nga po, ma'am, isa. Hindi, taking. Okay. Ito po panunumpa natin, kailangan po sa ulo i-kon natin, sa isip natin. Pag sabi ko po, ako po si pangalan ninyo, no? Tapos, continuous tayo. Pagkatapos na nagsalita kayo naman. Okay? Ako po si Kasapian sa Kabalikat Net Philippine Incorporated Malaya. Isang samahan na naglalayang palakasin at palaganapin ang paglilingkod, palawakin at palaguin ang buhay na may sakripisyo at dedikasyon, lakip ang kagalakan, pag-asa, lakas ng loob at mabuting kalooban para sa lahat. Ito ng loob ko
sa paglilingkod at pagkakawang-kawang, manilbihan sa kapwa, magturo at magtanong, magbigay ng lakas ng loob, at masiayo sa ating lipunan. Pipilitin ko na maging isang ulirang tagapaglingkod. Magpatuloy sa mabuti at magandang gawain. May kababaang loob, mapayapa, at may pagtitiwala sa kapatiran. Kalawakan ng pag-iisa at kapayapaang loob sa pagpag-ugnayan. Ang lahat ng ito aking ipangako sa sarili na walang halong pag-imbot, pag-iwas, at paglinlang sa kapwa. Kasiyahan nawa po ng Diyos. Okay po, kaya ibaba na lang po ang inyong kamay. Kayo ay legit na kabalikat. Palakpakan, congratulations po. Okay, kami ay kabalikan. Kabalikan net Malaya Philippines, responsibilidad namin, aming kakayanin, ang ating samahan, lagi nating patibayin, ganyan ang kabalikan net Malaya Philippines. Bawat pagsubok ay hindi ko uurungan, kasama ang aking mga tunay na sandigan, karamay tanggulan, samahan ng pagkakaibigan, tunay at tapat kami inyong maaasahan. Bawat kasapi saan man makarating, isa ang aming adikain. Pagtulong sa kapwa ang aming uunahin, ganyan ang kabalikan net Malaya Philippines. Kabalikan net Malaya Philippines, responsibilidad namin, aming kakayanin, ang ating samahan, lagi nating patibayin, ganyan ang kabalikan net Malaya Philippines. Karangalan ay di ko ipagpapalit sa mga gawain na mali. Ako'y maglilingkod ng walang pasubali, pagkat sa aking puso tama ang nananaig. Kabalikan net Malaya Philippines, responsibilidad namin, aming kakayanin, ang ating samahan, lagi nating patibayin, ganyan ang kabalikan net Malaya Philippines. Kabalikan net Malaya Philippines, responsibilidad namin, aming kakayanin, ang ating samahan, lagi nating patibayin, ganyan ang kabalikan net Malaya Philippines. ang ganda daw ng tawagan natin. Dahil mismo po sa kanila, sa Kwanwin, sa Sambales, tumawag sa akin, "Sir, simulat sa pool, hindi pa ako natawag, ma'am." Nang sumabi ako sa kabalikat, nang mag-traffic kami, sinabi ng polis, "Ma'am, kuha niyan, maganda yan, ma'am. Tama yung ginawa ninyo." Pulis ang nagsabi ng
ma'am sa kanya. Kaya mga ita yun mga ita. Kaya yan po ang, ma'am, sir, upo na po kayo. Balik na po kayo, sorry. Yan po yan, may 3 M. Alam niyo yan po ang bakit, yan ang reason bakit ang kabalikat na simula 2000 hanggang 2024 lumaki tayo, hindi tayo lumiliit. Alam niyo mga kasama, ang kabalit ngayon from Region 1 to Region 13, almost 2 million na po tayo. Yan ang karamihan natin. Ang tanong noon, bakit dumami tayo? Wala naman tayo contribution. Wala naman tayo monthly dues. Pero lumaki po tayo. Anong dahilan? Dahil po yun sa 3 M. Magmamahalan, magtutulungan, at magkakaisa. Kaya pag-iusap lang po sa mga kasamahan, lalong-lalo na mga officer, yung mga nagbabangayan tayo sa GC, please, huwag na ninyo gawain yan. Dahil kung burahin ninyo na po, at saka kung may mga na kuan kayo sa GC, huwag na po na inyo ulitin dahil nakakahiya po. Alam niyo, hindi yon kasama mo, yon kadiscuss mo ang nahihiya o napahiya. Lahat po tayo, buong Pilipinas. Pag may nakabasa, lalong-lalo na hindi kabalikat, ang sabi nila, bakit pala ganyan pala ang kabalikat na hindi pala nag-away kahit sa GC. Pwede po na gawin natin yun kung halimbawa mali. Halimbawa ako, dahil ang isang leader po, kailangan may 3 rin na panghawakan. Unang-una, pag mali, ituwid ninyo. I-sample ninyo sa akin Pag mali ako, ituwid ninyo. Pag sobra pagdala ko, bawasan ninyo. Pag kulang, dagdagan ninyo. Huwag ninyo ako i-chismis. Sabi nila, ay, yung chairman namin mayabang. O yung chairman namin nangurakot. O yung chairman namin ganito, ganun. Huwag po. Yun lang po pag-iusap ko sa inyo. Kung may pagkakamali ako, nandyan yun sa lahat ng ID, sa lahat ng mga application ninyo, andyan yung pangalan ko, andyan yung number ko. Tawagan ninyo lang ako. Sir, medyo sumobra po ang pagdala mo, pwede po bawasan. Ganyan po ang kabalikat. Gagawin ko. Dahil hindi ako naging presidente ng 24 years hanggang ngayon kung hindi dahil sa inyo. So yun po ang kailangan alagaan natin po. Alagaan natin yan. Inuulit ko, kung mali ako, ituwid ninyo. Pag sobra, bawasan ninyo. Pag kulang, dagdagan ninyo. Huwag ninyo pabayaan na parang sakit sa kaninyo ako idalhin sa doktor kung malala na. Wala na pag-asa, malala na eh. Habang mag-umpisa pa, gamutin na. Ganon din po kayo. Kung ano ang pagkakamali, dahil tayo, ang alam niyo, kayo almost 2 million na. So, ang ugali ko kailangan 2 million din. Kasi pag hindi ko, pagkontrahin ko yung ugali ninyo, hindi na tayo magkaintindihan. So, kung ano yung ugali ninyo, samahan ko muna kayo. No. Kung baka sa kwan, magkuhan na kayo. Yun, magtalaktakan na kayo. Hindi po ganoon. Yun lang po, pag-usap ko sa inyo. At isa pa, kung halimbawa may mga kasamahan tayo, ang karamihan naman sa atin dito, yun pag humingi ang pulis ng
responde sa atin, lalong-lalong sa mga kalsada, checkpoint. Ang huwag lang ninyo konsintihin, yun walang helmet. Kasi ako mismo ang panukala ko yan. Lahat ng mga pulis pinagsabihan ko. Pag walang helmet, hulihin ninyo, tikitan ninyo yan. Dahil alam ninyo, dahil mahal ko kayo. Ayaw ko mapahamak kayo. Lahat yung mga na-aksidente doon lang sa kanila, no? Pag walang helmet, ang una-una, ikamatay nila, pag manabagok ang ulo nila, hemorrhage. So, ayoko mangyari po sa inyo yun. Kaya, huwag ninyo sabihin, bakit naman si chairman, para helmet lang hindi ako pinatawad. Hindi po, para sa inyo po yun. Hindi para sa akin. Dahil kayo, mga anak ko, mahal ko kayo. Wala bang palakpakan? Buti naman. Nasaan na? Kung hindi ako nakiusap palakpakan, wala talaga. Tawag sa akin. Coordinator. Malapit na ito naging doktor eh. Kaya kailangan ito, kuhanan natin. Si Sir Teddy, andyan po. At nandyan din ang isang national officer. Makulit nga lang yan eh. Si Tisay. Dito kayo dalawa. Magkasama kayo? Dito kayo dalawa. Bakit kaya yung mga anak ko na yung ba, pareho naman sila mahal ko, pero may yung mga parang ulo ng isda ko, medyo matigas ang ulo. Isa na yun oh. Yun oh, yan. Saan dyan? Oh, yun oh, yan. Oh. Pero hindi naman yung pag mahal ko kayo, turing ko kayo mga anak ko, talagang kunin ko kayo. Kung anong pagkukulang, sitahin ko kayo. Pero pag hindi, wala kayo sa buhay ninyo. Ganun yung gagawin ko. Masalamat ka, mahal ka eh, no? Nakakaingit naman yung pagmamahal na yan. Tungkol sa kwan naman tayo. Ilan? 2 o 23, kailangan ako ng South Cotabato, Sultan Kudarat, General Santos, Sarangani Province at North Cotabato. Bale, 5 po ang governor, kailangan nila ako doon. Siguro mga 1 linggo lang kami. Pero bago kami pupunta doon, dadaan kami ng Bicol. Sa Camsur, Cam Norte. Bago pupunta kami ng Surigao, sa Sargao Island, diretso na ng Davao, liliko papuntang South Cotabato. Kuan po ito eh, yun kuan nila. Ilan anniversary nila ito? First year anniversary. Okay, first year anniversary nila. Lagi na tumatawag sa akin kung tutuloy daw ba ako. Dahil nakahanda na po sila. Kaya mga kasama, sa lugar na ito, dati ito mga no man's land dito sa Sultan Kudarat, South Cotabato. Pero dahil pinasukan ng kabalikat na kahit po tayo, kahit sila, sabi nila, kahit sa tabi ng kalsada sila matulog, okay. Wala nang, no man's land ito sa una, ngayon hindi na. Kasama na ang pulis, ang mga dating mga rebelde doon at kabalikan. So, marami nga nagkuhan sa akin, hindi daw ako pupunta. Sabi ko, hindi. Pupunta ako. Basilan nga, puntahan ko eh. Samantala, Basilan. Pinanganak ako sa Basilan. Ang lolo ko, ang side ko sa nanay, yun nga, yun Yakan, Basilan. So yung dalawang dugo na yan ang tinatawag mga warrior, mga dugo ng mga warrior.
Pero baliktad pagdating sa akin. Biro mo, lahat tayo sa kabalikat, wala pong pinag-usapan dito kung anong religion ka. Whether Muslim, yun iglesia, lahat-lahat po. Hindi po pinag-usapan dito. Ang pinag-usapan dito yun, 3 M. Magmamahalan, magtutulungan, at magkakaisa. Ibalik natin po sa yun po, operation natin. Yung mga officer, hindi kayo naman mga officer ang pasaway. Tayo po ang kailangan humingi ng tulong sa mga kasamahan natin na idisiplina natin sarili natin. At saka tanggapin natin kung tayo magkakamali. Pag tayo magkakamali, tanggapin natin ang kamalian natin. Dahil ang Panginoon po, yan dahil ang langit nasa katawan natin. Kung tatanggapin tayo ng kapwa natin, parang tanggapin na rin tayo ng Panginoon. Sabihin ninyo, Amen. Walang may Amen. Siguro Muslim kayo lahat, walang mag-Amen. Wala man na simbahan. Wala ba? Palibhasay, hindi ka magsimba eh. Tanungin ko kayo, sasama sa Cotabato? Sino sasama? Uy, sagot na! Dahil wala akong pinipili. Kung sabi ko, ikaw sasama ka, baka sabihin ninyo, siya ang favoritism niya. Kung sino sasama, okay. May 2 tayong sasakyan. Sa anong 22. Excuse me lang, yung mga babaero hindi pwede sumama. Babaero. Hindi ikaw pinagsabihan ko. Pero kung pag tinatawag milagro, nandito nga ang kwan. Nabuhay siya. Isang ganun lang. Dapat yun, inaantay lang yung sasakyan para iikot sa akin, sa bahay, tapos doon sa mata, tapos diretso na para ililibing. Ngayon buhay siya. Kaya, mga kasama, humingi sana ako ng konting tulong sa inyo, kung pwede lang po, para pang-dagdag lang sa operation ng pamangkin ko. Nandito yung mamaya na po, ikutin natin. Kahit pagkano po, tulungan natin lang po. Ay hapon po sa inyong lahat, no? At maraming salamat po sa kabalikat sa pag-imbita po sa akin dito. Akala ko nga po mag-offer ako ng networking dito ngayon kasi ang dami nyo po, no? So hindi po yun ang pag-uusapan po natin. Ang pag-uusapan po natin ngayon is insurance. Kasi nga po kayo mga volunteers na pag mayroong tao nanghingi ng tulong is kayo ang nilalapitan. Paano po pag kayo na po ang mangailangan ng tulong? So, nilapit ko po kay Tatay Haji na magkaroon sana tayo ng insurance. Accident insurance lang naman po ito. So, let's say lahat na may mangyayari sa atin, hindi na po kabalikat ang mag-shoulder ng gastos. Ang magagastos po nun, this is yung insurance na po. Accident, it means lahat po ng mangyayaring aksidente sa atin, like, for example, nabagok tayo, nasagasaan tayo, nahulog tayo sa hagdan o sa establishmento. Sagot na po ng insurance yon. So, ano po yung kagandahan ng insurance po, no? Yun nga po, aside po sa hindi na po kayo gagastos, hindi na po kayo malinimo sa manghihingi sa mga kailangan, sa mga kakilala po ninyo dun sa mga medical na kailangan.
Basta po ang kailangan lang po namin is resibo at kung meron po tayong police report, mas maganda para po pag binigay po natin sa insurance po yan, is may reimburse po natin yung mga nagastos po natin. Okay, ano po yung coverage ng insurance po na ino-offer po namin? 24 hours coverage po. It means kahit saan pong lugar kayo, sa trabaho man, sa bahay, kasi aksidente po hindi natin masasabi kung saan mangyayari. Tama po ba? Yun. So, hindi po natin siya inaasahan na mangyari sa atin. So, 24 hours po, kahit po saang lugar, yun po. Covered din po tayo pag acts of nature, yung ibig sabihin, yung mga kalamidad, na baha, na, let's say, nasunugan, lumindol, covered din po tayo yan. Okay po? Pag meron pong nag-riot, strike, napadaan po kayo, biglang nag-riot, kung napapadaan po kayo sa Medjola, ganyan, pag nabato po kayo, okay, bigla kayong nabaril, nasugatan kayo, yun po, covered din po kayo niyan. Pag na suffocation by smoke, kunyari, let's say, nasusunog po yung establishment, no? Establishment, minsan nasusuffocate po tayo, covered po tayo niyan. Okay? Animal bites, wag lang po yung mosquito tsaka rat, hindi po natin mako-cover dyan. Pero kagat ng aso, kagat ng pusa, mako-covered po tayo. Okay, yung nagkasakit po, hindi po natin mako-covered. Kasi po, health insurance na po yung covered nun. Sabi po kasi is accident. The good thing is, kahit may sakit ka doon sa puso, pwede ka namin makover. Kasi nga, accident yung kino-covered namin. Unlike po kasi sa health insurance kaysa may mga health insurance, kunyari may sakit na sa puso, hindi po nila mako-covered yun eh. Kasi po, existing na po yung conditions nila. Yun po yung pagkakaiba po ng accident sa health. Next, ambulance expense po. Ibig sabihin, kunyari, ako si client, na-aksidente ako, pupunta ako sa hospital, may ambulance po tayo na gagamitin. Meron po tayong amount, let's say 2,000 o depende po sa coverage ng makukuha po natin. Ibig sabihin, covered na po siya ng paggamit ng ambulansya ng hospital na yon. Okay po. Parang ang nangyari po, tulad po sa tatay ko, tinakbo siya sa hospital, ang binayaran po namin nun, covered is 10 to 15,000 po yata. Is malaking bagay po yun. Pag na-aksidente po tayo, tapos na-transfer tayo, na gamit yung ambulansya ng hospital na yon. Pero I think kabalikat meron kayong ambulansya na tayo, no? Na parang libre lang sa kanila. Yun nga po, yung ambulansya rin, kailangan din po ng resibo. Basta everything po is may resibo. Lahat po, kunyari po, na-aksidente ako, tinahi yung ulo ko, no? Lahat po ng gamot na in-endorse sa akin ng hospital is ipunin lang po ninyo, then may reimburse na po yung tinastos po ninyo. Okay po. Ano po yung nakapaloob sa insurance? Ito po yung sinabi ko kay tatay. Unang-una, accident, death, and permanent disablement. Ibig sabihin po, na-aksidente tayo, namatay, or na-disabled. Ibig sabihin, wala na po tayo kakayahan na magtrabaho. Let's say, hindi na po natin kayang tumayo mag-isa, hindi na po natin kayang maligo mag-isa, mag-CR mag-isa, o kumain mag-isa. Ibig sabihin po, makukuha nyo po yung pera. Ang amount po na pwede nyo makuha is 50,000 pesos. Hindi man kayo, at least malaking tulong po yun para sa pamilya, hindi po ba? Na may something kayo na makukuha sa insurance. Pangalawa po, permanent total disability. Yun nga po, sinabi ko nga po, nabangga, let's say nabangga tayo, tapos hindi na po ako makapagtrabaho, disability na po. Okay, unprovoked murder and assault. Ibig sabihin, kunyari, binaril po kayo, nabaril. O yun nga po, sinasabi ko, may riot, na napadaan kayo, nabaril, natamaan ng ligaw na bala, aksidente po yun. May riot yun, is covered po kayo. Yun, medical reimbursement. Tulad nga po ng sinabi ko, basta yung aksidente nangyari, yung aksidente po is nangyari, lahat po ng medical reimbursement na pwede nyo pong singilin, na pinagkagastosan ninyo, pwede nyo pong ma-reimburse sa amin. Basta may resibo. At meron pong kalakip ng, pirma po ng doktor, yung ganun po.
Yan. Next is burial assistance. Ito po, masakit po. Let's say, yun nga po, namatay si client at meron pong binurol po siya, meron pong amount na kalakip din po yun. Okay? Ayun po. Just magkano naman po yung insurance na to? Ang insurance po namin is 110 pesos hanggang 1,500. Depende na lang po yun sa budget na mapapagkakaisahan ng kabalikat. Okay po? Siyempre, depende po yun sa presyo. Ang coverage po natin is from 50,000 hanggang 300,000 pesos yung pwede nating ma-cover sa accident insurance. Okay po. Ano po ito, just yung 110 ba every month? Hindi po. Isang taon na po yun. One-time payment lang po. So kung parang, kunyari, kung kaya nyo mag-save ng 2 pesos and 50 cents sa isang araw, yun lang po yung natin para mabayaran niya. Opo. So mahal po ba siya? Hindi po siya mahal. Ang kagandahan po kasi, ang in-offer ko po kay tatay, sinabi ko, tayo ilagay natin sa kabalikat. Bakit? Kasi kung individual po, kunyari, si Juan de la Cruz, individual na lumapit sa amin, ang 50,000 na coverage is worth 500 pesos na. Pero dahil nga grupo yung kukuha, binigay na lang po namin ng 110 pesos. Para po, mas makakamura po ang member ng kabalikan. Hindi po, isang taon na po yun. So ang renewal po nito is next year na. Kunyari kukuha po kayo mag-effect siya ng May 1, next May 2025 na po ang next na baba. May policy na mahahawakan? Opo, may policy po na mahahawakan na lahat po ng member ng kabalikat is ipapaloob natin kay Tatay Haji, tapos nandun po yung mga list ng mga names. Ang kailangan lang naman po namin is list ng names, yung job description, let's say kunyari Juan de la Cruz, teacher, tapos edad niya or yung birthday niya. Yun lang naman po. Ang covered po nito is 3 years old hanggang 65 years old sa in-offer po. Pero let's say meron pong mas mataas na edad, 66 hanggang 70 o 75, sabihin nyo lang po ako para po magawang ko ng paraan. Kasi po, lahat po ng tao pwede kumuha ng insurance, pero hindi po lahat insurable. Ano po ibig sabihin nun? Let's say, ang trabaho po natin is like police, sundalo, mga politiko, hindi po sila insurable. Bakit po? Kasi prone po sila sa aksidente. Kasi di ba mga politiko, may mga death threats silang natatanggap, hindi po ba? Ang mga pulis ganun din kasi sumasabak po sila sa mga, sa mga masasamang loob, so possible na ma-aksidente po sila. Pero kung ang trabaho naman po natin, like teacher, sales lady, o kung ano pa man, office work, insurable po yan. Security guard, insurable po. Pero mas mataas lang po yung coverage na pwede namin sa kanila na i-offer. Parang, let's say, ang 50,000 na coverage is sa 300 pesos na po sa kanila. Pero kung ipapasok po natin sa kabalikat, magawang ko po ng paraan na mas mababa po yung coverage. No? May tanong po po. Ayun lang. Yes po. Sige po. Hindi po ba pwede yung kagawad? Ang mga barangay officials pwede po. Ang mga yan, katulad po ng ginawa namin sa mga ibang barangays like sa NCR, tsaka ngayon po sa Laguna, is lahat po ng mga barangay officials kinovered po namin. Street sweepers, kasi po hindi naman po meron po ako isang kliyente na baril po siya nung election lang. So, imbis na yung barangay po ang tumulong sa kanila, yung insurance na po yung nagbayad. Ang nakuha niya po is 200,000. Hindi naman niya nakuha, yung pamilya po is nakuha is 200,000. Yung 200,000 na to is a big thing para po sa mga pamilyang naulila. Hindi na po problema yung pagburol, yung paglibig. At least may something po na nakuha. Yes po. Test mic, test mic. Test mic, test mic. Halimbawa po is nagpa-member ngayon, kailan po ang effective nun? Po nun, depende po kasi, hintayin ko po kasi yung list ng listahan ng lahat na magkapa-member. Kasi kunyari, ako man, gusto ko kayong gawin bukas sa bukas, possible po eh. Pero syempre dahil nga po naka-umbrella tayo sa isang grupo, hintayin ko po muna yung lahat ng list. Kung mabibigay po sa akin yung list as soon as possible din po, gagawin ko yung policy na mako-covered kayo. Yun po yung magiging effective date ng coverage po ng isang policy.
Yung presyo po natin, sa nagtatanong po ng presyo, is nagko-cost lang po siya ng 110 to 1,510. Yun po yung coverage po natin. Pero depende po yun sa amount ng coverage na gusto ninyo. Kasi hindi naman po lahat kasi kaya, let's say, hindi ko kaya ng 1,500. Let's say, may member na gano'n. Is kung ano lang po yung mapag-uusapan ni Tatay Haji na kaya ng lahat, dun po tayo. Kasi po, naka-umbrella po tayo. Ibig sabihin, isang presyo lang po yung kailangan kong ipasok dun sa system po namin. Hindi po pwedeng, kunyari, si Juan de la Cruz, 100. Si Pedro, gusto niya 500. Hindi po pwedeng ganun. Dapat po, isa lang po yung presyo na ibibigay po natin. Opo. Anong company po, sir? Opo, wala po limit sa tao kasi po ang sabi po sa akin ni Tatay Haji, ang member po ng kabalikat is 10,000 po ba, Tatay Haji? Dito sa national. Million na, di ba? Million na. So, itong proposal na ginawa ko kay Tatay Haji is ano lang tayo, 1,000 lang para at least reality, based natin sa realidad na kukuha ng insurance. Kasi nga po, ang gusto po namin mangyari sa amin ng Tatay Haji, lahat po ng kabalikat is ma-covered po siya. Kasi para hindi na po tayo manghingi ng tulong sa iba. Yun po yung talagang aim namin ni Tatay Haji. May question pa po ba? Sige po. Pangalan ng company? Ayun, yung name ng company, tapos yung office, kasi minsan ang problem, may insurance ka. Ang problem, ang office hindi malukit, at saka kung sinang in charge na po pwedeng malapitan. Tukol po dyan, Trident General Insurance Agency po kami. Broker po kami. Ibig sabihin, may marami po kaming affiliated na insurance company. Itong ino-offer namin, syempre, ibibigay namin to sa isang insurance na mas mababa yung offer ninyo. Yun po. Tukol naman po kung sino yung lalapitan, ako po, si Jasper Eyeso, na may-ari po nung katapat na parking space ni Tatay Haji doon sa Las Piñas. Yun po, para mas madali. Yung office po namin is dalawa po. Isa nasa Quezon City po, malapit po sa SM North. And yung isa naman po dito sa Shaw Boulevard. Ayun po. Kung 110 pesos nung ibabayad ko kada buwan, magkano yun sa isang taon? 1 year lang yun. So magkano nung coverage nun nung accident na yun? At saka lubusin ko na ano ng mga hospital na accredited ninyo? Kasi syempre sa insurance, punta ka ng hospital, tapos papakita mo nung insurance mo. So hindi pala in honor ng insurance na yon. So ano po ba ng mga hospital na yun? Maraming salamat. Unang tanong po ni Sir, yung coverage po. Ito po, yung 110 na pesos na babayaran po, is, ang coverage na po niyan is 50,000 na death benefit. 50,000. Pag kunyari 510 naman po ang kukunin, is 110,000 po yung total benefit. Pag 1,000 po, 200,000 naman po. Isang taon na po yun. Mahal po ba? Hindi po. Ito po kasi yung tinulong ko sa kabalikat is mapababa po talaga yung presyo. Mababa. Po. Then yung sinasabi naman po ni Sir na accredited po ba kami sa lahat ng hospital? Yes po, lahat po. Basta po may resibo. Kahit po sa clinic. Let's say kasi emergency ang accident Kahit sa clinic lang po. Basta po merong prescription ng doktor o ng physician. Basta may i-reimburse po namin yung mga ginastos po. Yan po. Yes po. Good afternoon. Tanong mo sana sir, yung 100 plus, how long po yan magbabayad? Is it renewable? And then, pangalawa po, kung renewable po siya, paano po sir kung hindi na siya magpa-renew for the next year? And then, consumable po ba yung 50,000? First question po ni ma'am is, renewable po ba siya? Yes po, renewable po siya. Every year nyo na po siya babayaran. For example po, ang insurance niya, we will take effect on May 1, 2024. Ako bilang nasa insurance po, ang gagawin ko po is mag-i-remind ko kayo, ang member, o kaya si Tatay Haji na lang, nang kailangan nyo lang i-renew. A month before mag-renew, kailangan ko po ma-remind si Tatay Haji na renewable na po yung insurance po ninyo. Okay pa, ano po? Yung consumable ba yung 50,000? Yung consumable po, hindi po siya consumable, pero per accident po siya.
Ah, talaga? Per accident? Per accident po siya. So kung nahulog ka sa hagdan, nabuhay ka, lumabas ka sa bahay, nabaril ka doon, so pareho makukuha mo yun ng 50,000. Malas naman po natin kung pala aksidente po tayo, wala naman po siguro gano'n. Hindi wala naman po tao, pero nangyayari po kasi yan di ba? So 50,000 per accident. Per accident ang po 110 annual. Annual. Okay. Opo. Then, ito po, dahil nga po malapit sa puso ko ang kabalikan. Meron po akong isang proposal kay Tatay Haji. Sir, saglit lang sir, bago dyan. Paano kung after 2 years nag-suicide ka? Ay, ang suicide po is hindi po siya. Okay. Hindi sa accident? Hindi po siya naglinis ng baril, pumutok? Ay, yung naglinis ng baril at pumutok, po siya, under po siya ng investigation. So kasi siya, aksidente pa rin siya. Hindi mo naman siya sinadya Diba? So, sa mga ganong situation po, charge to investigation po ang mangyayari. Then, kaya po sinabi ko kanina, may police report para po at least mas malakas po yung evidence natin na makakuha tayong claims. Pero, Susan, wag na po. Ito yung term na yun. May mga katangahan tayo, di ba, sa buhay. Pag yung mga katangahan po, minsan hindi po siya nakocovered Let's say, kunyari, nagbutot po tayo. Hindi po tayo nag-helmet. Ngayon, sa law natin, kailangan po may helmet. Di ba po? So, yun po yung sinasabi po namin na dapat maging maingat din po tayo. Then, ito po yung isang proposal ko kay Tatay Haji na yung ang coverage po na kinuha, yung total premium is 510, meron po siyang kasama, yung 510 and up. Yung 510, 1,010 at 1,510. Meron pong kasama na isa sa mga beneficiaries nyo. Kunyari ako, may anak ako, na-aksidente rin siya. Meron din siyang coverage. Na hindi na siya magbabayad ng additional premium. Kunyari, may asawa, si Juan de la Cruz, asawa ni Maria. Si Maria, kahit hindi na siya kumuha, may coverage pa rin siya. Hindi naman ganun kalaki, pero at least meron. Kunyari po, total sum insured niya is 30,000. 30,000 something din po yan. Namatay yung asawa, may makukuha po na 30,000. Sa burial naman po namatay, sa medical expense po, wala pong burial Sa medical expense po na, kunyari, yung asawa is na aksidente, may makukuha po siya ng 5,000 pesos. Assistance. Then, kung ang kukunin po ng kabalikat is mas mataas po, let's say 510, baka po pwede po i-request yung sinasabi ni Sir na namatay dahil dun sa health issues. Baka pwede po natin lagyan. Palagyan ko ng at least 5 hanggang 10,000. Depende po. Basta po nakasulat dito. Pwede po natin kasing i-request yun. Sir, nung pag mga nung naputulang ka ng paa, ayan, tapos pangalawa nung nagkaroon ka ng physical disability dahil na-accident, meron bang matatanggap pang insured? Sa tatlong po ni Sir na kunyari, naging disabled siya dahil nga sa aksidente. As I said po, meron po siya makukuha. Ayun po, nakalagay permanent disablement. Kunyari, wala na talaga kakayahan si client na magtrabaho. Diba? Kunyari, 6 months, wala na po siyang, hindi na po niya kaya talaga magtrabaho. Bibigay po yung sum insured, which is 50,000 o 100,000. Makukuha po yun. Sir, yung pangalawang tanong po ninyo is na ayun, naputulan kasama rin po. Magkakaroon po tayo ng policy kung ano po yung mga kasama naputulan ng kamay, ng paa, meron din po yun. May mga percentage po kasi yun, sir, doon sa mga sa coverage po natin. Meron pa po bang tanong? Clear po ba? At hope na maliwanag po. 63 na ako, pwede ba mapamember yan? Hanggang 65 years old po yung nandito sa offer. Pero kung mas mataas po, sabihin niyo lang po sa akin. Kasi titignan ko po kung ano yung kailangan kong maitulong sa mga ka-member ng kapalitan. Hanggang 75, tignan po natin kung ano yung kaya kong may offer. Sir, gano'n po katagal ang proseso pag mag-reimburse?
reimburse, ganito po, ang reimbursable naman po, basta kompleto na po yung documents nyo. Minsan kasi nga, dahil nga broker po kami, minsan kami na po yung nag-shoulder. Kasunod pala niya. Para hindi na po maghintay. Kami na po ang maghihintay dun sa insurance provider ng pera. Kunyari, kasi one day lang po sa aksidente. Meron po siyang ginastos na let's say 10,000 pesos. Basta lahat po ng resipong binigay po sa amin at claimable na po yung ginastos ni client, minsan kami na po yung nag-shoulder. Yan po. Basta po yung word na claimable, yun po yung yung pinanghahawakan po na. Kami na po yung nag-release ng nagastos po ni client. Yes po. Ay, maraming salamat po ulit sa kabalikan. Ang pangalan niya kasi babae, Sir Josie Ria Bonanza. Dapat ito ang Josie, itong asawa niya. Yun ang Josie. Ito Nene. Nene, pero matanda na Nene pa. Andito si Ningning. Asan si Ningning? Ayun, si Ningning. Magandang umaga sa lahat, mga katropa. So, lagi nagtagtandaan ang tawagan natin, Sir, Ma'am, or mga katropa. Alright? Kasi malaking bagay po yan na katropa dahil kasama tayo. So, hindi tayo boss, hindi tayo bro, sis, kasi we're more than that. So, pagkatropa, lahat na yun. So, ibig sabihin, kasama sa kasamahan at may kasama ang puso doon. So pagkatropa, nagmamalasakit ka. Pag bro at saka sis, brotherhood lang pag membro ka. Sis pag membro ka. Pag nagpatatak ka, bro at sis ka. Hanggang doon lang yun. Pagkatropa, unlimitless. Diba? Unlimited. Ganun po yun. Ang kabalikan po ay kagaya ng, iko-quote ko lang si Direktor, no? Kaakibat ng batas ng lipunan at katahimikan. Yan po yung sinishare niya way back, yung kung ano po ang definition ng kabalikan. So, ang kabalikan po ay nag-create po ng isang posisyon na pag wala po si founding chairman, si Tatay Owan, yung ating national president, meron pong representative siya. Kung ano po ang boses niya, ako po yun. So, undersecretary. Sa undersecretary, okay, gusto ko lang po ito ratsadahan kasi hindi po maaari naiintindihan ng iba. Sa mga bago, tapos na po kayo nag-o-taking, hindi na po kayo bago. Minuto lang po ang pagitan, tenured na po kayo. Lalo-lalo na kung officer kayo. Hindi na po kayo bago. Nag-take out na kayo eh. Okay? Tandaan niyo po yan. So ngayon, kung officer kayo, when you go back sa inyong mga chapter, dapat dala-dala niyo ang mensahe na kung ano ang natututunan niyo sa araw na to. Nag-aksaya kayo, gumastos kayo ng uniforme, pamasahe, gasolina, lahat-lahat. Gamitin natin yung knowledge natin kung ano yung nadatnan natin dito. At isi-share natin yan. Yung stock knowledge po, baliwala po yan pag kayo lang po nakakaalam. I-share po natin yan sa kasamahan natin para po doon natin makikita kung ano po ang saysay ng buhay natin. Kasi lahat ng nalalaman mo kung hindi mo na i-share sa kapwa, baliwala ka po. Tandaan niyo po yan. May mga pamilya tayo, kung ano naranasan natin, hindi natin pinaparanas sa ating mga pamilya. Di ba po? So, kailangan baguhin natin yung naranasan natin. Sila hindi makaranas ng ganung paghihirap. Ganun din po tayo. Bilang officer po, bilang member po ng kabalikan, doon po sa ating re-recruiting, ipakita natin sa kanila kung gaano kasaya ang ating samahan. At ano ang natututunan natin sa samahan. Hindi kung ano yung nakukuha natin sa samahan, kundi kung ano ang naibibigay natin sa samahan. Ganun po dapat ang mindset natin. Sasali lang ako dyan para protected ako. Pag merong oplansita, intercept ako ng pulis, lusot ako. Huwag pong ganun. Kasi po, pagkabalikan ka, modelo ka. Pag officer ka lalo, huwag mong pagtawanan yung nagjo-duty dyan. Ang hirap mag-duty dyan. Kahit isang oras ka na natin na mag-duty dyan, iniiwan nila ang pamilya nila para lang tumulong sa ating kapulisan. Huwag mong pagtawanan sila. Kasi pag pinagtatawanan niyo sila, officer ka, mas tatatawa-tawa ka. Tama po? So, dun sa mga officer na pinagtawanan, tingnan niyo rin kung bakit kayo pinagtawanan. Baka naman niningitian ka lang para maawa ka sa kanila. Pero kung nainsulto ka, tuluyan mo na. Tikita
ipitan mo na. Total, may violation sila. Pero kung sa tingin mo, nagmamakaawa, nagsusumamo, gaya ng sabi ni tatay, may violation at humihingi ng pasensya or dispensa, huwag niyo namang tuluyan kasi tao lang din yan. Walang pambayad sa ORCR dahil wala pang sweldo. Pero, gaya ng sabi ni tatay, kung walang helmet, tuluyan mo na. Pag na-aksidente yan, magpapas lahat na naman tayo. Kanino hihingi? Kanino mangangatok ng mga puso sa atin na naman? Tama? Sa ibang region, since I visited all over the country, meron nakalagay doon sa kanilang arko, no helmet, no kalinga, no ayuda. Sa Davao, subukan yung tingnan. I-google nyo, makikita nyo doon. Pag wala kang helmet, wala kang karapatang humingi ng ayuda. Thank you. Walang ayuda na ibibigay sa iyo ang kanilang pamahalaan. Bakit? Katigasan mo ng ulo eh. Pinagbabawal na nga eh. Hindi ka pa nag-helmet. Ngayon pag na-aksidente ka na bago ka, hihingi ka ng tulong ng gobyerno, hindi pwede. At ginaya na po ng ibang region yun. So lahat ito may laman. Kasi kinakailangan may stress natin ang purpose bakit ka umanib sa kabalikan. Alright, going back doon sa operations natin. Lahat po tayo ay huwag na tayo makontento kung ano meron tayo. Ang Kabalikat Net Philippines Malaya Incorporated ay nag-level up. We try to reach out doon sa mga international scene. Marami pong mga international members and officers po na gustong tumulong sa atin, natatakot lang po kasi hindi tayo internationally recognized. Ngayon po, ang level up na sinasabi ko, meron na po tayong SEC-registered number na rehistrado po tayo at hindi tayo matatawag na scam. Kabalikat Net International Association Incorporated po tayo. And then, kasama po yan sa pagbabago ay ang pagkakaroon ng ID. Kung ikaw na bilong ka doon sa Kabalikat Net Philippines Malaya Incorporated, it's okay dahil ang SEC registration on is still active. But, if you want to go ahead and level up yourself, na para hindi ka na lang basta-basta na i-small ng ibang NGO dito sa Pilipinas, pwede nyo na sabihin, excuse me, bakit ako aanib sa inyo? Local lang kayo, kami international. Di ba? Pero, ang Kabalikat hindi po mayabang. Ang atin doon is para po ma-welcome natin ang mga donations from other country para mapadalahin sa atin, para hindi po sila makukwestiyon sa anti-money laundering law. May mga patas pa tayong sinusunod doon. So pag nagpadala sila doon sa budget para sa inyong chapter, welcome yung donations na yun at hindi kayo maka-question. As long as yung project ng inyong chapter ay feasible. Ibig sabihin, nakikita. Huwag naman tayong humingi ng tulong sa ibang bansa para magkaroon ng budget at didingguin lang natin. Kasi bawal po yun. Hindi po yun ugali ng kabalikan. Alright? So, gusto po namin na bago po ang ibang region, nare-record po to sa YouTube, kaya nga po hindi po kami basta-basta nagbibigay ng instruction doon sa ibang region na go ahead, reproduce ID because ang ID reproduction is nasa headquarters lang po. Lahat po para may control tayo kung sino po yung nagpa-ID ng ating Kabalikat International ID, kontrolado po ng ating Admin 1, si Ma'am Alia. At lahat po ng encoding doon ay nasa headquarters po. Production po ay nasa headquarters po. So, hindi po siya basta-basta magagaya because specialized po ang mga materials na ginagamit dyan. At bakit pa natin hayaan na iba ang gagawa kung kaya naman itong gawin sa atin? So, dyan natin mapapakita na kung kayo, may LTO license kayo hanggang ngayon wala pa, ang Kabalikat, ito na po. Kung makikita nyo po, pass. Please pass. So, dito po sa national, inalaw po ni tatay na ang dating ID is 200. Tama? Malaki-maliit. Operation ID at saka yung wallet size. Since tumaas po, alam niyo naman ang inflation, lahat po ng gamit dito, ang ink, ay special na ink ang gagamitin at PVC type po yan. May mga special feature po yan, hindi po yan barcode, hindi po yan QR code, kundi barcode. Once i-scan po yan doon sa scanner, lalabas po sa phone niyo ang details. Doon po mapakikita kung legit yan o hindi. Okay? So protected po yan ang security code. So may code po yan. So, dyan natin makikita kung gaano ka-legit ang ID natin kasi ang headquarters po ay may nakalagay po security code kung peke o hindi. At ang officer lang po na nakakaalam dyan kung malalaman niya kung peke o hindi. At hindi po yan pinapagawa sa labas. Alright?
So, sana po, meron pong application form dito si Ma'am Inday at ang ating officers na treasurer dito, national officers. Ngayon po, obligado po lahat ng officers. Dapat dito po sa nationals muna magkakaroon ng Kabalikat International ID. Dito mag-umpisa bago namin bibigyan ng go signal ang Region 12. So sinabi ni Chairman, next week, April 22, babiyahin na po ang Kabalikat from Region 5, Region 11, at saka Region 12 ang pupuntahan yan. So ayaw namin na sila ang mauna, tapos tayo dito sa national wala pa. Dahil matatambakan kami ng encoding pagbalik. So ngayon pa lang, mag-fill up na kayo at hindi po magagawang ID kung walang payment. Nagkaintindihan po tayo? Hindi po inuutang po ang production noon. Hindi po pa natin pwede sabihin, at saka na lang po. Kasi po by 20s, produce. Pag hindi umabot ng 20, kung 11 or 19 lang yan, pending pa. So wag tayo, maawa tayo doon sa mga 19 na kumpleto ng papel, bayan, ID, tapos isa lang ang kulang. Dahil isa lang ang kulang, hindi siya nare-reproduce. By production po yan, hindi yan pa isa-isa. Na-trip mo lang, para lang meron kang ipanghambog ba na meron kang international ID ng Kabalikat. So trip-trip mo lang. May say-say din ito. May sense din po ito. Dahil dito nakikita kung gaano kamasigasig na Kabalikat. Alright, ulitin ko lang po, hindi ulitin, isa pa, lagi nating tandaan yung tatlong task ng Kabalikat. Kabalikat para sa kapwa Kabalikat, Kabalikat para sa mamamayan, Kabalikat para sa pamahalaan. That would be comprises as a whole. Yung ginagawa nating augmentation para lang po yan sa pamahalaan. Asan doon yung ating para sa Kabalikat, para sa kapwa Kabalikat? Asan doon ang para sa Kabalikat para sa mamamayan? Yung ating community outreach program, huwag nating iwanan. At nakafocus na lang tayo sa augmentation ng ating kapulisan. Hindi masama tumulong, pero dapat dagdagan natin yung ating kasama para mas marami ang tutulong. Hindi ba po masaya na mas marami kayong nahikayat ng membro at maraming tutulong para sa kapwa natin? Di ba mas maganda tingnan? Tingnan niyo po ang mag-anniversary sa Sultan Kudarat. That would be based lang po sila, pero 600 katao sila. 600 sila, base lang po yan. Dating Bansada base, promoted into Bagong Bayan chapter, dahil nakapag-create sila ng 6 na base in just 1 year. Ngayon, magiging Bagong Bayan chapter sila dahil nakapag-create sila ng 6 na base. Sila dating 125 nung nandun ako last year. This time, dapat nung April 2 ang anniversary, since nandito tayo sa Ramadan period, marami po tayong, ang Sultan Kudarat is 85% composed of Islam, so hindi makaka-join. Nirespeto natin yung kanilang pag-aayuno, so hindi sila pwede na mag-happy-happy during that period of time. So minumove ng April 27-28, kaya po, by that time, makikita ninyo sa buong Region 12, may pagmamalaki ko sa inyo na nasa almost 1,000 na po ang Region 12. Palakpakan po natin ang Region 12. See, ganyan sila kamasigasig. Dahil sabi nga ng ating chairman, dating no man's land yung lugar na yon, pero ngayon, kahit ako, hindi ako kinabahan at natatakot nung pumasok ang sinakyan ko sa parang Maguindanao hanggang sa doon sa ARM, yung Autonomous Region in Muslim Mindanao, hindi na po siya nakakatakot. Bagkus nakapunta pa ako doon sa Golden na Kapitolyo ng Sultan Kudarat. Nagmamalaki ngayon ng Sultan Kudarat, tourist spot na po siya. Dahil nga po, doon pantay-pantay po ang mga tao doon. Doon sabi ko nga 2 weeks na lang na pag-i-stay ko doon last year. Magpapakonvert ako ng Islam. Kaya lang, pinauwi na kagad ako ni chairman eh. So, ang nangyayari, ito ngayong April 27-28, 2 araw yan. Magkakaroon ng first year anniversary at lahat po ng Region 12 ng mga 41s ay iniimbitahan free of food at saka pwedeng matulugan. Of course, ang iba doon, hindi naman, magdadala sila ng mga tent. Pero suportado po sila ng mayor, AP, BNP, PNP, DepEd, Sangguniang Bayan, lahat po ng kanilang community ay suportado ang Kabalikat Net. Kung gusto niyo pong malaman kung gaano katotoo, bilang kayo na bagong tenured na ngayon,
Visit Kabalikat Networking Channel, makikita niyo po kung paano po nag-umpisa ang Bansada Base na ngayon ay tinatawag ng Bagong Bayan Chapter. Palakpakan po natin yung chapter na yan dahil hindi lang po sila ang nagsiset ng record, hindi lang po sila trendsetter, maraming din pong region na pupuntahan pa ng inyong lingkod na maaaring gagayahin din sila. Una-una, ang Region 8 na organized na po ni Sir Spartan na parting Bacolod area, naghihintay na lang ng go signal. Ang ating Subic chapter ay ongoing na po. Meron na po silang 100 application form na ipapadala dito para sa bagong ID natin, Kabalikat International. At ang ating Camarines Norte, hindi din pahuhuli. Lalo na ang Ilocos Region 1 and Ilocos Sur at saka Ilocos Norte. Kaya po, ang iba pong region, ang Davao, nasan po si Sir? Yung in charge ng ating Davao region. Ang Davao Occidental, sa may parting Santa Maria, baka ako na ang hinihintay nila para mag-organize at mag-orient doon. So, ang orientation, sir, ma'am, orientation po, pabilisan lang. Ang orientation po natin, bakit kayo sumali sa Kabalikat Net? Hindi dahil sa gusto niyo lang ma-protected sa daan. Hindi dahil sa gusto niyo lang magkaroon ng trip niyo lang. Sumali kayo sa Kabalikat because gusto niyo mag-volunteer. Because volunteerism is our way of life. Mas marami kayong dudukutin sa bulsa nyo at may tutulong kaysa hihingi kayo ng tulong sa ating kapwa Kabalikat. Yun ang priority. Huwag niyong gawing insurance ang Kabalikat na susali ako kasi para tulungan ako pag ako naghihirap. Or tutulong ako para pagdating ng panahon tutulungan din ako. Huwag ganun ang mindset. Tumulong ka dahil gusto mo, dahil maluwag sa dibdib mo, dahil gusto mo, ang balik sa iyo yung blessings tuloy-tuloy. Tama po? Baguhin na natin yung mindset na bakit ako noon tumulong ako? Nung ako nangangailangan, wala man lang tumulong. Ano, hindi ka natutulong? Huwag ganon. Tumulong ka dahil gusto mo, dahil masaya at maluwag sa puso mo na tumulong ka. Huwag yung tumulong ka, pag iisipin mo naman, kasi tumulong ako, dapat tulungan din nila ako. That's mandatory. That's manipulation. Kaya ka pumasok para tulungan ka rin. Tutulong ka, nag-i-expect ka. Pag tumulong ka, huwag kang mag-expect ng kapalit. Okay po? Alright. So, maraming salamat po sa mga officers natin sa National, especially po, okay, hindi na ako mag-mention kasi masasaktan naman yung iba na makalimutan ko. National officers, members, and officers po, dito po sa National and Region 4A, namely masigasig po talaga ang grupo ng medics natin. Kasi gusto nila, dumami po ang grupo nila. Ngayon, palakpakan natin ang grupo ng Kabalikat Medics. Dahil hindi lang po yan isa, dalawa, tatlo. Magkakaroon pa ng training yan para magkakaroon ng comprehensive knowledge po para pwede nilang i-share sa ating lahat. Kayo po kung may kakayahan kayo, pwede po kayo mag-share. Yung apat na lawin po na sinasabi natin na masipag maghanap ng lugar kung saan mag-conduct ng community outreach program. Pasalamatan po natin sila Sir Teddy, Sir Agon, Sir William at saka si Sir Val. Nandito po sila ngayon, ang mga officers natin. Pasalamatan po natin sila dahil hindi nawawala ang ating headquarters ng gagawin. Hindi nila tinantanan ang inyong vlogger na mag-create ng content dahil pumasipag po sila maghanap ng lugar kung saan mag-conduct ng community outreach. Imagine nyo, wala naman tayong funds pero nakakapagpakain tayo ng feeding. May ulam na 2 klase at 3. Sinampalok ang manok, pansit at sopas. At sopas special pa. Mga 300 katao. Walang pondo yun, sariling bulsa yun. At kadalasan ang mga taong gumagawa ng ganyan, iniintriga pa. So tumigil na tayo sa ganon. Huwag na tayo mag-intriga kung hindi natin kaya. Gumawa tayo para maranasan nyo rin kung paano kayo intrigahin. Di ba? Ngayon, iba-ibahin natin. Kung kayo iniintriga dahil may ginagawa kayo, hayaan nyo lang. Kung ikaw naman wala kang ginagawa, intriga ka na intriga, darating ang time, iintrigahin ka rin dahil wala kang ginawa. Babalik lang, what goes around comes around. Kaya tumigil na tayo sa kakatira. Ang labas doon, ikaw tira ng tira, ampaw ka. Ang term nun, ampaw. Pag kinakain, crunchy, walang laman. Diba? Pagka wala kang ginawa, hayaan mo lang. Pagdating ng time, may gagawin ka rin. Mag-recruit ka.
Di ba? Pero, kung sa tingin mo mahirap mag-create ng activity, napakadali lang naman mag-create ng mag-isip ka na lang. Itap niyo po yung mga stakeholders natin, yung mga barangay na tinutulungan niyo noon. Sir, baka naman pwede makahingi ng members ng BHW dyan na willing mag-create ng mission, medical mission. Tulungan niyo po kami, tutulungan namin kayo. Mag-check tayo ng blood sugar. Ang mga BHW sa barangay naghahanap ng location. Tulungan niyo po sila. Then, kabalikat papasok. Tama po? Napakadali kung mag-create ng community outreach. Hindi lang po feeding ang ating gagawin. Magastos pa nga yun eh. Samantalang, lalapit ka lang sa barangay, magpaalam ka, meron po kami community outreach, ano po ba ang maitutulong niyo sa amin? At para meron din po kaming augmentation para dyan. Mag-usap kayo ng barangay, tutulungan kayo, hindi kayo hihindihan yan. Especially, next year, pag-election na. Makikita nila ang yung presensya, gagamitin tayo. Pero, alam naman natin, NGO tayo, non-partisan tayo, wala tayong kinikilingang politiko. Pero, at least gagamitin nila tayo para sa community, that's good enough. Huwag na tayong humingi na, oy, tinulungan namin kayo, tulungan nyo rin kami. Basta, kung anong maibibigay, tanggapin natin. Huwag tayong hingi ng hingi. Kasi pag hingi kayo ng hingi, pag pinagbigyan kayo, hahanapan din kayo. Tama? Okay, hindi na ba kayo naantok? Pag hindi nyo ako pinalakpakan, hindi na ako titigil dito. Okay? So, this time, balikan ko lang yung medics. Kung interesado po kayo mag-training, ongoing po. Lumapit lang po kayo dun sa dalawang section dyan sa likod. Kahit sino dyan sa mga medics na yan. Lapitan niyo po sila after the meeting. I-entertain nila kayo. Ngayon, kung kayo po, bilang officers po sa inyong lugar, at alam niyo kulang kayo, huwag niyo nang pagurin ang mga chapter officers ninyo. Mag-create na kayo, mag-recruit na kayo, para hindi naman kayo ang sabak ng sabak. Kasi kayo na po, buong chapter kayo na lang gagawa sa pahiga, lahat. Kaya nga po required, sa isang chapter, 3 ang base, para sa 3, mayroon kayong base na i-assign para sa augmentation sa PNP, para sa feeding, sa community outreach, at sa recruitment. Para ang buong officers ng chapter, sitting pretty. Hindi kayo na rin ang president, kayo pa ang magre-recruit, kayo pa. Huwag naman ganon. Gamitin nyo po, i-delegate nyo po yung trabaho sa mga members through sa mga base. Okay po? Maaasahan ko ba sa next meeting? Marami na tayo. Kasi nakikita ko rito, same faces, aside doon sa mga bagong take oath. Same faces. At kung mayroon na tayong augmentation, same faces. Sana po madadagdagan tayo. The more, the merrier. This is a number game. Tandaan nyo, volunteerism is our way of life. Mas maraming mag-volunteer, mas maganda sa ating kalooban. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Hindi kasi baka may stress ka eh. Hindi! Oo. Kaya, baka may blood ka. So, yun po. Sana po hindi ako mabigo. Yun po kaya nangyari, 150 lang po natira dito. Dahil ang 100 ilalagay yan para sana itong katapusan ng taon magkaroon tayo ng fire truck. Dahil tuwing may sunog, dahil ang kabalikat 24 hours, lagi tinatawag. Tayo naman ang tumawag sa mga barangay, excuse lang yung mga natutulog na barangay, no? Sa fire kwan, yun sa fire brigades na kwan natin. Hindi rin matagal. Pag mayroon tayo, unang-una, tayo ang manguna. So, tulungan ninyo ako. Hindi ako humingi ng tulong sa inyo, na pera-pera. Tulungan ninyo ako na idisiplina, gagawin natin maganda ang kabalikan. Kung mali, huwag tayo maghuhusgahan, huwag tayo magdebate sa GC. Tanggalin natin po yun. Dahil hindi lang tayo ang makaalam niyan eh. Buong mundo. Pag yun, kung sa GC, alam nila. Bakit gano'n ang kabalikan? Alalahanin nyo, dito tumubo ang kabalikat sa boundary ng Las Piñas at Cavite.
Yan po ang alagaan ninyo. Magpasalamat tayo. Ang inyong lingkod hanggang ngayon, hindi nangurakot, hindi nanloko, hindi, ano pa yun? Oo, kasi ito po, 100, ilalaan natin ito, ilalaan ito para sa bago magkatapusan mayroon tayo fire truck. Maraming salamat po. Pasadahan ko lang po to, sir. Itong certificate of commendation na to ay ito yung mga actually noong nakaraan pa to, pero sana yung mga nandito ngayon, tatawagin ko ay nandito ngayon. So certificate of commendation, this certificate is hereby awarded to is with the great pride and honor that I commend you for your outstanding performance and continued support as a member of Kabalikat-Net Philippines Malaya in maintaining peace and order throughout the year. Supposedly, ito binibigay ito noong 17th December during sa ating anniversary. So, nandito po ngayon ang certificate ko. Ninyo na po kung nandito kayo, tatawagin ko po kayo. Walang iba. Okay, signed Haji Ibni A. Barakat, Founding Chairman, National President. Walang iba kundi si Albert Lohenio. I think si Sir Joker ito. Palakpakan mo natin. Nasa sa Sir Joker. Ayun. Okay. Next is, kilala ko ito. Lagi itong nakasuporta sa Durian Chapter. Financially, presence, lahat po. Walang iba po kundi si Sir Rolly Casimple. Nandito ba? Wala pa rin. Alright. Yung mag-asawa sa Jade Base, alam ko, nakatoka, magre-report dapat sila ngayon. Sir Andres Abad and Corazon Abad. Nandito sila? Wala. Okay. Hindi nakarating. Rolly. Okay, sorry. Rolly Casimple. Sino si Rolly Casimple? Si Jaguar. Kasi yung kay Rolly Eusebio, naibigay na. So, Sir Jaguar. Okay, kunin na lang niya sa 100. Ito naman sa Mabuhay City, inaanak to ni Chairman, si Ruel Cañete, wala rin dito. Dapat sila magre-report ngayon sa kanilang first trimestral report. So tandaan nyo po, yung mga chapter po na dapat kayo nakatoka mag-report, dapat i-move natin yan next month. Okay? Next is a certificate of commendation. Alam ko, nagpapagaling pa to. Si Sir Romeo Izia, wala din po siya. So, hayaan lang muna natin na magpapagaling si Sir Romeo. And then, ito, isa member ito ng medic. JC Obligacion. Nandito ba siya? Naka-duty. Okay. Ito, kapitbahay na to. Dingding lang ang pagitan. Walang iba kundi sa Sir Angelo Madla na masipag kong coordinator natin. Sir Madla, nasa na? May pasok? Okay. Ay, oo nga, magsara. Of course, tinawag ko kanina ang partner niya, siya din tatawagin ko. Walang iba kundi si Ma'am Beth Pama, National Coordinator po yan ng Kabalikat-Net. Ito, Kabalikat-Net Philippines Malaya Incorporated pa siya. So since nag-level up na tayo, Kabalikat International na po ang ating new branding. Pero huwag kayong malito. Huwag kayong malito. Yung Kabalikat-Net Philippines Malaya Incorporated is still active. Ang ating new branding is Kabalikat International Association Incorporated. Hindi po yan pagbabago sa lahat. Nilevel up lang po natin. At sinabi ko na kanina, ang reason kung bakit. Okay? So, nandito ba si Leomar Juni? Wala. Okay, Alexandra Ladanan. Sino to? Alejandra. Okay. Alpha Lizarique. Do or To? Abidin. To. Ito. Sir To. Wala si Sir To. John Diaz na ano to? Region 12. Jesse Aquilino sa Region 12. Noli Corpus, Region 1.
Okay, ma'am, pakidistribute na po yung application form nila sa mga para mapila pa nila. JP Mente. The boy. Police Major Henry Ortega, di ba? Si Sir Ortega, mayroon pang award. Okay, Queens Row East Chapter. Representative, palakpakan natin ang Queens Row East Chapter. Queens Row East, number 3, National. Diba? Ma'am, nagkikita ka po sa YouTube natin. Okay. Mabuhay City Chapter, rank number 2. Ito yung mga event last year. Okay, meron pa isa. Michael Angelo P. Bondok, MCU. Ito yung certificate niya during sa O-taking. Michael Angelo Bondok, sino dyan? Wala. Ricardo Payas Jr. Okay. Si Ricky, wala. Miko Mahilo. Quiz race? Thank you, sir. Okay. Maraming salamat po. So, sana po, nitong darating ay gumawa at gumawa lang tayo ng tama. Ang lahat ng to, kung sila nakakatanggap, makakatanggap din po kayo. Thank you! Okay. Kung sino yung gustong kukuha ng form, dito po kayo lumapit ka sa pagitan. Okay? Ngayon, ang ID na kailangan, black t-shirt, white background, tapos i-attach nyo po doon sa application form. Black ballpen po ang gamitin ninyo ha, para po pag-scan po natin, hindi na kailangan po mahirapan ng mag-i-edit. Black t-shirt. Okay, thank you. Alright, sir. Hello, good morning mga kasama. May pahabol po ako sa inyo kasi nung nakaraan na bumisita kami, may nagtanong po sa member natin, ano po daw meaning ng kabalikat? Kaya hindi po nakasagot eh. Kaya bilang screening committee, dapat malaman niyo po to para pagdating sa at matanong kayo, baka sabihin nila, na-screen ba kayo? Parang hindi niyo alam anong meaning ng kabalikat. Kaya kung maaari po, kumuha kayo ng ballpen, isulat nyo po para nang sa ganon at matanong po kayo kung ano po meaning ng kabalikat, mayroon po tayong may sasagot. Ang meaning po ng kabalikat, kaakibat ng batas. Kaya po, kasi may nagtatanong minsan, ano pa yun, asawa ng attorney, yung nagtanong kung ano daw meaning ng kabalikat. Pakiano na lang po, kaakibat ng batas, sa lipunan at katahimikan. Kuha niyo po. Yan lang po kasi baka sa susunod maulit na naman. Hindi may sagot kung anong meaning ng kabalikat. Nagtaka nga ako eh. Bakit parang ako na po ang sumagot. Kaakibat ng batas sa lipunan at katahimikan. Yun po ang meaning po ng kabalikat. Yun lang po at maraming salamat. Ang kaisa-isa natin governor. Sir. Magandang umaga po sa lahat na nandito. Una po, pasalamatan natin yung mga opisyalis po natin na nasyonal. Lahat po na nandito, hindi ko nababanggitin. Maraming salamat po. Ma'am, doon sa bagong utigig po, lahat po nasabi na po ng ating vlogger. So wala na po akong idadagdag doon, kundi i-welcome na lang po kayo. Kasama na po kayo namin sa paunlad po ng ating samahan. Sana po maasahan po natin. Ngayon, kung magka-problema po kayo doon sa inyong samahan, sa inyong chapter o base,
So, pinakamaganda po doon, pag-uusapan po ninyo muna. At kung hindi kaya, andito po kami na mga national officer. Andito po ako, ibibigay ko po yung contact number ninyo, sa inyo yung contact number ko. Kasi po, ang ating tatay, medyo matanda na. So, wag na natin dagdagan kung ano pang mga problema. Kung kaya naman po natin sa ating samahan, kaya po nandito tayo, nagkasama-sama tayo, kayo. So, isipin magkapamilya po tayo. Kung may mga problema, kung may marinig man kayo sa mga kasamahan nyo na hindi malinaw, so kailangan linawin. Andito lang po kami, mga national, kung kailangan nyo po at tulong namin. Yes! Maraming salamat. Maraming salamat po din sa mga opisyal na hindi ko nabanggit. Ang ating meeting po, nandyan. Tulad po ng sinabi ng dadagdagan, kung sino po ang gusto na sumali sa ating meeting, open po sila. Dagdagan po natin para may kaalaman po natin, para maibigay po natin din yung sa iba. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Yung presidente ng Kuwan, presidente ng Malakasan. Umuwi na ba? Oh, ano ito mo na? Anong silang to? Molino 7. Magandang umaga po sa lahat. Good morning po. Anong sabihin ko tayo? Nagchichismisan kasi kami. Yun po, mensahe ko lang po sa lahat ay pagpatuloy lang po natin yung pagtulong sa kapwa. Yun naman po yung pinasok natin sa kabalikat. Darating yung time na makikilala po tayo at pogi tayo sa pananaw ng iba, pero panatilihin pa rin po natin yung kababaang loob, yung tinuro ni tatay sa atin. Correct. Kasi yun po yung pinakamahalaga, mga kapatid, mga kasama, na nananatili tayong tatapak sa lupa. Kasi ganun talaga, dahil mapapansin po tayo ng iba, dahil sa ginagawa nating kabutihan, plus factor po yun. Ang pinakamahalaga, yung mapapakinabangan natin sa kabilang buhay, yung pagtulong sa kapwa, yan po, ang biyaya po niyan ay ibibigay ng Diyos sa atin. Yun lang po. Huwag po natin kakalimutan yon kung ano po yung pinasok natin sa kabalikat, panatilihin lang po natin yon. Maraming salamat po. Yun lang po. Dito naman tayo sa isang kasamahan natin na hindi ko alam kung nurses o doktor. Kasi ang daming alam. Si Sir Teddy! Lagi ka maghahanda. Sila po ang last, kailan ba yun? Last Sunday. Nakuha sila na feeding. Akala ko feeding. Yung pala, kainan. Oo. Halos sa baryo pinakain nila. So, hindi ko lang siguro ang kulintamin ninyo maubog doon eh. Sana binigay ninyo na lang sa aking pababae ko. Sir Teddy! Magandang umaga. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo ngayon po sa meeting natin. Maraming salamat po kay Tatay Owan. Ngayon po, ang kabalikat po ay more or less dalawa ng function. Number one, police force multiplier. Ay pangalawa, ng community organizer, ng mga community outreach. Pero ngayon, ang pinopromote po ni Tatay ngayong taon, mag-focus tayo sa community outreach. Tandaan natin, ano ba ang community outreach? Ano ba nung mga plano natin para sa community outreach? Kasi hindi lang dapat ng mga mga papahiga, mga tulong sa kapwa. Kailangan magkaroon tayo ng iba't ibang mga paraan kung paano tayo makatulong sa ating mamamayan. So pwede ko po magbigay ng advice na actually plano po ito ng dati naming dati naming grupo. Ito po nung health. Ano po nung health? Pwede kayong tumulong sa health. Pangalawa, letter E, education. Pangatlo, livelihood. Pang-apat, nung public utilities. Pang-lima, nung socio-cultural involvement or activities. So marami kayong may isip na tulong doon. Hindi kailangan ng pera.
So, mag-ambag-ambagan lang kayo, mga 10 lang kayo, ganun, makakatulong na kayo sa 5 project na yun. Ano ba nun sa health? Sa health muna tayo, pwede kayong alam mo yun, kung meron kayong mga mga health center, ganun, pwede kayong maki-assist doon na kausapin nyo ng mga iba't ibang mga professional doon na baka gusto nyo mag-conduct ng mga circumcision, medical mission, tapos i-assist ninyo. Tumulong kayo. Maghanapin kayo ng parang paano kayo makatulong. O kaya bumuo kayo ng ng mga medical supplies na sa grupo ninyo, mag-form kayo ng mga first aider. Ayun, para makatulong kayo sa community. Ano pa ba? Nung mga health, nung walang kasawa-sawang feeding program, ayun, pwedeng sa sopas lang muna, tapos sabay sa lugaw. Pag medyo malaki-laki na nung pondo ninyo, ayun, magpakain kayo ng mga syempre may kanin na, iba't ibang ulam. So last Sunday, 4 lang kami nung nagambag-ambag, pero ang pinakain namin nasa mahigit 200. Ayun, so nung ang ulam namin yun, Pininyang manok, tapos pansit canton, tapos meron pang sopas, tapos may red iced tea pa. Ayun, so since 4 lang kami, humingi kami ng tulong sa mga kasamahan namin. Sila nagluto, nag-chop-chop ng mga gulay. So napakain natin ng 200. Magkano lang inambag namin? Sa grupo namin, may nagde-deliver ng tubig, bigay ng 500, mga ganyan. Picturean na lang. Ayun, so marami lalo na sa kung marami kayong mga grupo, marami kayong may isip. Education, ano ba pwede natin may tulong sa education? Ayun, pwedeng pagdating ng pasok, kung medyo may malaking pondo ninyo, pwede kayong mag-donate ng mga school supplies. O pangalawa, kung meron kayong mga tricycle, libreng sakay. Ayan, pwede po yan sa education. O kaya kung may mga guest speaker kayo, resource speaker kayo, pwede pumunta kayo sa paaralan mismo, magpaalam sa principal, magturo ng mga iba't ibang mga programs. Ng mga program na mga about sa sa mga drugs, sa mga iba't ibang mga sakit, pwede rin. Iba't iba, domestic abuse, violence, mga ganyan, pwede ho yun. Tapos mag-information dissemination kayo, mag-post kayo ng mga tarpaulin about safety sa mga eskwelahan, sa mga environment, so pwede po yun. So letter L, livelihood. Ano ho ba pwede natin may turo sa livelihood? Pwede ho kayong mag-recruit, ganon, magtayo ng mga businesses, sa mga palengke, kung may mga connection kayo, kakilala kayo, tulungan nyo ng mga kasama nyo na nangangailangan ng trabaho. Ayun po, sa grupo po namin, ang livelihood po namin, kinakausap namin ng iba't ibang village. Tapos, ginagawang security ang kabalikat doon. So, nagkakaroon mga trabaho ang mga kabalikat natin. Ayun po, sa mga security na iba't ibang village. So, currently, ayun, meron po kaming pwesto dito sa Masayito, sa Navarre, na kabalikat po ang security. So, malaki po ang suporta ng homeowners nila doon. Doon po, unang-una, hindi masyadong mabibigat ng mga nakatira doon eh. Meron direktor ng Napolco, ayun, so merong attorney, mga ganyan. So, pag nung malinis ng intention nyo, mapopromote po yung organisasyon. At saka lalaki po talaga yun. Tapos public utilities, ano po ba pwede sa public utility? Nung mga magtanim-tanim kayo sa maglinis kayo sa mga barangay ninyo, magtanim, ganon. Magtayo ng mga kung may budget kayo, tayo kayo ng mga street lights, ng mga solar lights. May nabibili sa Shopee, mga 200 lang, di ba? Nung i-installan nyo ng mga tapos magtayo kayo ng basketball court, mga ganon. So marami kayong may isip yun. Socio-cultural, pwede rin po nung mga pag sinabing socio-cultural, pwede ng mga celebration. Ayun po, pwede sa Christmas, mag-participate kayo, araw ng patay, ganyan din. So, mahal na araw. So, ayun, Easter Sunday, nung ginawa po namin. So, part ng social cultural project. So, ang community masyado pong malaki. Ayun na po nung kabuuan yun, nung helps.
Ayun, health, education, livelihood, public utility, and socio-cultural activities. So doon pa lang, marami na may isip ang grupo ninyo. O, hindi lang po nung mga sinabi ko, baka mas marami pa sa inyo. Tapos makilala kayo sa inyong mga lugar. Dahil doon sa ano na yun. Kung may gustong tumakbo ng kapitan, pag marami kayong ano, ayun, pwede nyo i-project yan. Mga kagawad, ayun na po yun nung helps na yun Parang cover na lahat ng isang ano yan, isang community. At isang syudad. Ayun, so ayun lang naman po nung maiambag ko, masasabi ko. Ayun, maraming salamat po. Yay! Kami ay kabalikan. Kabalikan din, Malaya, Philippines. Responsible. Magkita-kita tayo sa susunod po, sa susunod na first Sunday of the month. Additional lang po, dun sa mga insurance po ng kabalikan, kasi may nag-request po si tatay kung bibigyan po ba ng ID. Sige, bibigyan ko po kayo ng libreng ID na nakapangalan doon yung kabalikan, yung pangalan ninyo, at sa likod yung coverage. Libre na po yun. Wala na pong wala. Yay! Tunay na sandigan, karamay tanggulan, samahan ng pagkakaibigan. Isa na namang napakamabuluhang pagmi-meeting, pagtitipo ng ating mga katropa dito po sa Region 4A at National. At maraming salamat po sa dumalo at maraming salamat po na umabot po kayo dito sa video na to. Mag-comment po kayo ng I love Kabalikat, I love Kabalikat, I love Kabalikat, at ipakilala niyo po ang pangalan, call sign niyo para po masubscribe back ko rin po kayo. Thank you so much guys na walang sawang sumusuporta ng ating YouTube channel, and enjoy the rest of the day and have a good one. Bye for now. Ating kakayanin, ang ating samahan, lagi nating patibayin. Ganyan ang kabalikat net Malaya, Philippines. Karangalan ay di ko ipagpapalit sa mga gawain na mali. Ako'y maglilingkod ng walang pasubali, pagkat sa aking puso tama ang nananaig. Kabalikat net Malaya, Philippines. Responsibilidad namin, aming kakayanin, ang ating samahan, lagi nating pagtibayin. Ganyan ang kabalikat net Malaya, Philippines. Kabalikat net Malaya, Philippines. Responsibilidad namin, aming kakayanin, ang ating samahan, lagi nating pagtibayin. Ganyan ang kabalikat net Malaya, Philippines.